mga Lord, so for today's video, meron tayong naisip na content, no? Kasi mga 2 araw na yata ako hindi nakakagawa ng video. Kasi naging super busy kasi ngayon dito sa office, ta sa restaurant dahil sweldo day. Sweldo day ng mga kapwa natin Pilipino dito sa Spain, mga Lods, katapusan eh. Siyempre, mag-uubusan na yan ng sweldo. Magpa-fly away na naman ang kanilang mga sweldo. Then meron nga pala akong gustong gawing content kung magkano na yung sweldo ko ngayon 2024, kasi noong 2023 meron akong ginawang sweldo reveal dito sa Spain. So hinihintay ko lang dumating yung sweldo ko eh. Papalam ko sa inyo magkano na yung in-upgrade ang sweldo natin for the year of 2024. And then mga Lods, yan nga pala, today March 3, 2024 ang ika-7th year ko dito sa 7th year ko dito sa Spain. So naisip ko sa 7 taon na ako dito sa Spain, ano mga nangyari sa buhay ko. Ito matawag. Wait lang Lods, nagbablog ako. Charat. Wait. Ayan mga Lods, naisip ko, ano na nga ba mga nangyari sa buhay ko sa loob ng 7 taon dito sa Madrid, Spain. So ano na ba yung mga pagbabago, ano yung mga na-achieve ko sa loob ng 7 taon na yon. So, syempre, sa 7 taon, Lods, una, natuto ako mag-Spanish. Hindi nga lang ako fluent, pero pwede na. Pwede na ako makipag-away na Espanyol, bardagulan. Okay, so natuto ako mag-Spanish. Pangalawa, nagkaroon kami ng negosyo. Meron kaming office, meron kaming restaurant. Alam niyo ba, Lods, hindi namin akala na papasukin namin ang negosyo. Kumbaga, tinadhana talaga na magkaroon kami ng negosyo kasi wala sa plano namin magnegosyo dito. Ang plano talaga namin, mag-ipon lang dito, hanap trabaho dito, mag-ipon, tapos invest sa Pilipinas. Then kapag naka-okay na kami sa Pilipinas, tatayo kami ng apartment, paupahan, then uwi na kami. Yun yung plano namin. Kaso hindi ganun yung nangyayari ngayon. Though may nangyayari siya, paunti-unti, pero nagkaroon kami ng negosyo. Ibig sabihin, hindi namin inisip na magkakaroon kami ng negosyo. Pero ito na yung nangyari. Meron na kaming Hola Amigo, and Lods Baritapas. And then, sa 7 taon, masabi namin, nakaipon kami, nakapagpundar kami. Meron na kaming house and lot, and then condo, na ayun yung gagawin namin. Simulan namin ang pagre-rent. So, siguro naman hindi na bad yung 7 taon, no, na naka-invest na ng ganun. Pero hindi pa siya fully paid, Lods. Sa 7 taon, hindi pa siya fully paid. Babayaran pa namin yan, syempre. Then, ayun. Nabibili naman namin yung gusto namin. Nakakatulong kami sa pamilya namin na nasa Pilipinas. Kaming 2 mag-asawa. Tapos, ayun. Okay, siguro sa 7 taon, hindi na rin siguro masama yung 7 taon na nawala ako sa Pilipinas dahil meron namang kinapuntahan. Diba, Lods? Sabi nga ng iba, 7 taon pa lang pero nakabuo na kayo ng negosyo dito sa Spain. Ewan ko. Basta mas naniniwala talaga ako sa destiny. Kapag nakatadhana talaga sa'yo, Lods, mangyayari at mangyayari. Kahit di mo inaasahan. Yun nga lang, sa 7 taon, ang naging malungkot lang talaga na part, 7 taon ako nasa Spain. Mahabang oras yun. So, 7 taon din ako na hindi ko kasama yung mga kapatid ko, may mga pamangkin ako pinanganak, na hindi ko nakakasama mag-celebrate ng mga birthday nila, binyag, kasal ng kapatid ko, then nawala pa yung tatay ko. Yun talaga yung pinaka-sad part ng buhay ko as dito nakatira sa Spain. Nakakalungkot talaga siya. Pero syempre, wala tayong magagawa. Babawi na lang tayo. Bawi na lang tayo sa mga time na hindi tayo nakakauwi sa Pilipinas. Pero talaga ang goal talaga namin mag-asawa, starting this year, twice a year talaga kami uwi ng Pilipinas. Kahit anong mangyari. And this Christmas and New Year sa Pilipinas namin talaga plano mag-celebrate. And then itong sa 7 taon ko, ang dami kong natutunan pati sa pagbablog. Di ba nag-grow yung aking yung aking trip lang dati na paggawa ng video. Tapos
Oh, ayun, meron tayong 70,000 followers mga lods. So ayun, kayo ba lods? Ilang taon na kayo sa ibang bansa, nagtatrabaho, nakatira? Then, sa mga taon na yon, ano na yung nabago sa buhay ninyo? Ano yung mga natutunan ninyo sa paninirahan nyo sa ibang bansa? Pwede nyo yan i-comment sa ating comment box. Then, babasahin ko yan. And then, share tayo ng mga experiences, mga lods. Okay, so kung ikaw bago ka lang sa pag-ibang bansa, pagtira sa ibang bansa, marami kang matututunan, for sure. Hindi mo din mamamalayan yung panahon, ang bilis-bilis. Pero ito masasabi ko sa inyo, Lods. Kung merong chance na umuwi kayo ng Pilipinas, makasama nyo yung family ninyo, gawin ninyo, Lods. Alam ko lahat tayo nag-ibabasa kasi nga gustong kumita ng pera para naman umasenso yung buhay natin kasi mas malaki yung sweldo sa ibang bansa, pero depende rin sa bansa talaga. Pero mabigat ang trabaho. Pero alam natin mga OFW o mga tatrabaho ibang bansa kung gaano kahirap talaga mag-ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa. Unang-una kasi kalaban mo talaga oras. Tsaka hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. Lalong-lalo na nasanay ka sa Pilipinas. Okay mga Lods, bago pa tayo mag-iyakan, no? So sa inyo mga Lods, maraming salamat ha. Naka 70,000 followers na tayo. Maraming salamat sa sumusuporta sa akin. At syempre kapag umabot talaga sa punto na boom ang ating Facebook page, syempre, i-share ko yan. I-share ko yan sa inyo mga Lods. Dahil walang Lods kundi dahil sa inyo mga Lods. Bueno, maraming salamat ulit at abangan nyo pa yung iba kong mga vlog. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon pero marami naka-line up na gusto kong gawing vlog. At papanood ko sa inyo. Bueno, maraming salamat and hasta luego mga Lods. Ciao!